napansin ko lang po, noong dibo po niya, kasi ang request ko, gusto ko talaga, ang pinaka-cover niya ay red. Tapos, basta red lahat. Kung mapapasin nyo, ng dibo po niya, red lahat ang request ko. Yun nga po ang paborito kong kulay. Yan. Ngayon po, red and yellow. Ngayon po, kung mapapasin nyo po, yung mga cover niya, kulay itim. Yan po yung gawa doon sa ano. Tapos, yung pinaka-background na, makaka-copyright po kasi ako. Pero kung maririnig nyo po, siguro sa isang page ko, na pwede kong i-forward po yun. Ay, parang horror po yung pinaka, ano ng tunog, yung, ganoon po. Tapos malungkot. Tapos yung parang yung sa horror ba, yung tunog-tunog na gano'n. Doon ko lang siya napansin. Pero nung una pa lang, nung pinaano sa amin yung pinaka-video, parang napaisip ako ko, ba't kaya ganito ang tunog? Parang ang lungkot, imbis na masaya. Ayun nga po, parang hindi na ako nagtanong sa ano kung bakit gano'n. Pero nagre-request ako na parang i-recover yung ano ko, ako yung magbibideo ng masaya kasi parang ang lungkot ng pinaka-sounds po niya. Ayan. Ngayon po, ito po, bale, 2 album po yan ng dibo po niya. Ayan po ngayon, dibo po niya. Tapos, ito din. Marami rin po mga, napansin ko po, marami rin mga sign kasi, yun nga po yung cellphone po niya, hindi namin alam yung password. Ngayon, buti na lang sinabi niya sa boyfriend niya. Tapos, marami po siyang mga iba pang cellphone na may hinahanap po kami dahil doon naka-input nga yung kanyang YouTube channel at saka sa mga TikTok. Lahat po di hinahanap po ng mister ko. Ngayon, parang naisipan lang ng mister ko, hindi siya napasok po dito kasi natatakot nga po siya. Duwag po yun eh. Pero ako hindi ako natatakot. Gusto ko pa nga po magpakita sa akin yung anak ko, magparamdam siya. Ayan, nilalamig yung pa ako. Ngayon po, maaari niya just Joey Lee. Ngayon po, biglang naisipan niya na magpasok siya ng sapatos. Tapos, pero ako mamaya magpapasok ko ng sapatos kasi lahat ng mga sapatos niya, halos lahat yung kanya ay nandoon sa malapit sa pintuan. Ayan, magpapasok ko na siya dito. Nilinis ko lang po siya para pag pinasok dito, malilinis na siya. Tapos, biglang di nagpasok po siya. Biglang may parang nag-notip. Inahanap namin yung cellphone na yon. Ang galing ng anak ko, nakaka-ano siya, parang nandyan siya talaga. Pag kinausap mo, sumasagot po siya. Halimbawa, anak, magparamdam ka, mararamdaman mo nandiyan siya. Minsan, may mga ngamoy, na bulaklak, yung ganon. Tapos, or kaya may mga magbabarog ng yung mga takip po ng mga pinggan, ng mga takip ng mga kaldero, yung ganon, lagabagan, yung ganon. Basta magsabi ka lang sa kanya. E di, nag-aano nga po kami, nasa kaya yung cellphone niyang ginagamit, yung ganon. Tapos biglang nag-notip dito, nakataklob pala sa ilalim ng mga damit po niya, na tambak-tambak, malamang yung mga sinukat niya na hindi na nagustuhan, na suotin. Ayun po, tambak-tambak po doon. Akala niyo po nag-notip bigla, kaya nakita ng mister ko. Tapos nung na-open po namin, ayun nga po, naka-note lahat, parang ano po niya, parang may sign na naka-note lahat yung mga password po niya sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Lahat po naka-note po doon. Ayan, doon sa mismong cellphone na hinahanap na nag-notip noong araw na yon. Na sabi nga ng anak ng mister ko, salamat anak at hindi mo kami pinag-alala. Yun. Tapos, yun nga po, ito nga po yung ng dibo po niya. Tapos ito ng dibo po niya. Kung mapapasin nyo, ang ano po talaga namin, kulay red. Yan. Red talaga. Yan, pinaka-lining lang niya red. Pero yung pinaka-cover po niya ay black. Yan, kasi yun daw talaga ang kanilang cover. Tapos, ito po, yung pinaka-dumating na hindi kayang tignan ng mister ko. Ayaw daw po niyang tignan. Yan, siguro i-slide ko na lang kasi hindi ko rin alam kung ano to, kung pwede itong ipakita sa ano. Yan. Yan nga po nung kasalukuyang ano po niya. Yan, burol po niya. Yan yung mga taong bumisita. Yan, yung boyfriend po niya. Yan.
mga kapitbahay namin, mga kaibigan, classmate niya. Ayan po. Ayan. Ito yung pinaka anong tagpo. Ito. Na napakasakit. Kinuha ko po dito yung pera. Yung inipit ko sa ano ng kamay ko. Ay, sa kamay ng anak ko. Na napakalamig. Parang yelo ang kamay. Na napakatigas. Ayan. Sobrang sakit. Ito yung boyfriend niya. Hindi kayang tingnan ng mister ko to. Pero ako, gusto ko nga, lagi siya nandyan eh. Ayan, ngayon lang po namin ito na-open. Kasi, natatakot nga daw po yung mister ko. Kaya, ngayon lang na-open tong album. Ayan, hindi ko lang po alam kung pwedeng ipakita. Kaya nakaganyan na lang po. Tapos, ito yung pinakatagpo na napakasakit. Ang lamig-lamig niya. Mantala parehas kami, mainit yung kamay. Ito yung pinakalas na. Ayan, tapos ito na nga po siya. Ayan. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. Therefore, wherever we live or die, we belong to God. Ayan. Mahirap pong tanggapin. Ito yung album niya ng Dibo. May album din po siya nung 1 year old po siya. Ayan. Siguro po kung may sakit yun si Jovelyn, yung alam ko na kumbaga matagal na siya na may sakit, na ginagamot po namin siya, tapos pumanaw po siya, parang mauunawaan ko pa eh, kasi alam ko may sakit siya. Yung ngayon, ang hirap ang tanggapin kasi ang bilis. Pero marami akong mga bossing na nagpatotoo na sila po, nakaranas din po ng ganun, na 20-year-old daw po yung anak po ni Ma'am Marites Florida. Tapos, yung si Ma'am, 15 years old. Tapos, yung isa, parang 27. Madami po, maraming nakaranas din ng ganito na bigla na mga hindi inaasahan. Meron nga din po yung kwento po nung boyfriend po ng anak ko na ano ata to sa call center, parang binangungot lang daw po ata, parang napaihi po siya. Tapos, parang sumagot pa. Tapos, maya wala na. Pero, kumain pa ata ng tanghalian. Tapos, papasok siya ng alas 6. Parang natulog lang kasi panggabi. Yung ganun, yung mga hindi inaasahan. Yun lang, talagang napakasakit. Pero, siguro kung ano, nagsusulo ako sa buhay, parang magpapahiga-higa na lang ako. Parang hindi ko kayanin. Pero dahil sa may anak pa ako at may mister ako, kaya kailangan ko mas maging matatag. Kailangan ko maging matatag, kailangan ko makamove on.
Ayan. Kaya naisipan ko nga pong magpaayos ng buhok. Parang ito yung magiging ano ko na parang gagawin ko libangan, yung mga ganun ba. Basta yung kaya lang na ating budget. Ayan. Tapos mas magiging masipag, mas magiging bantay sa anak kong bunso. Bantay naman po talaga kami. Bantay po kami kahit sa, yun nga lang, bigay todo nung una. Nung una, bigay todo talaga sa pagkain. Ako, isa rin ako sa napakatakaw. Ang mga tinitira po namin, mga eat all you can, mga Vikings, Yaki Mix. Tapos basta yung mga iba pang ano nila ng parang company rin nila na Vikings din yung may-ari ng eat all you can. Yung gano'n, yung magkakatabi po sila pero Vikings din pala pero eat all you can. Parang halos lahat itinatry namin sa pagkain. Basta mahilig po kami dalawa ni Joey sa pagkain. Nasaksihan po yan ng kanyang boyfriend. Kami yung talagang tandem sa pagkain. Ako, malakas talaga rin ang kumain. Pero tingin ko, dahil maraming ang mga tinatago ang anak ko, siguro, kagaya ng sinabi nga ni Dr. Willie Ong, ang pinaka magti-trigger sa may diabetes ay stress. At ang tingin ko, isa rin yung stress ang pinaka, kasi malakas din ako kumain parehas kami. Pero yung sa akin, medyo mababa kaysa sa kanya. Pero hindi ko rin alam pa yung komplikasyon. Kasi parang sa Friday ko pa magpapa-check up yung result. Nagpa-check na rin ako, pakuha na ako ng mga dugo, mga x-ray, mga yun, CT scan, yung mga ganyan. Pero sa Friday pa po malalaman. Ayan, pero yung sa mga kapatid ko, kasi dinamay ko po sila, pati si Candy, yung sa ECG nila, normal. Yung sa akin, parang hindi nakalagay normal, kasi sa kanila nakalagay normal. Yun sa akin, parang may left, hindi ko naintindihan yung nakasulat Basta walang normal na nakalagay. Nakinabahan ako kasi si Jolene nga po, cardiac arrest, ang isa sa mga kinamatay po niya. Komplikasyon sa puso at saka sa kidney. Yun po yung komplikasyon po niya. Ako dati may problema din ako sa pagwiwi. Talagang mapalad nga po at nagkaroon kami ng aircon. Kasi ako po yung tipo na hindi kami laki sa yaman, pero pagka napakainit, nagkaka-UTI po agad ako, yung ganon. Kaya maswerte nga po at nagkaroon ng aircon. Kasi nung nagkaroon ng aircon, basta inom lang ako ng ilom ng tubig, hindi siya nag-aano yung UTI ko. Dalaga pa po ako gano'n na ano rin ako kasi baka si Jolene sa akin siya namana. Kaso lang lumala yung kanya. Kasi maaaring may additional pa na stress. Hindi namin akalain na may stress siya pinagdadaanan. Kasi akala ko, ako lang yung, kasi sa amin, ako yung nag-aano sa amin, nag-iisip ng lahat. Ang mister ko, suporta po yan. Inuutosan ko, daddy, bumili ka ng ganito, yung ganon. Yan. Pero ako yung lahat. Yung mga anak ko, hindi ko para paproblemahin. Hindi ko sila pinapaproblema. Kaya nag-ano ko sa anak ko, bakit naganap siya ng problema? Bakit nag-isip siya ng problema? Bakit nag-isip siya ng problema ng ibang tao? Bakit siya sumalo ng problema ng ibang tao? At saka bakit ang bata pa po niya, sinabi nga niya sa video na 18 pa lang siya, parang hindi pa na nasa isipan niyang pag-aasawa. Pero yung ginawa niya, hindi rin gawain nyo ng ganong edad pa lamang. Yan. Pero kung nalaman ko yun, kamisan, sa mga nag-share sa akin ng mga nakakaalam, gusto ko magdamdam, gusto ko silang sisihin. Kaso lang, kasi hindi nila sa akin sinabi na sana nalaman ko kung ano yung mga pinagdadaanan ng anak ko. Kaso nga lang, wala na tapos na wala na anak ko. Kaya hindi na rin ako nagalit, parang tapos na rin naman, wala nang mahihita, hindi na mababalik yung buhay na anak ko. Pero kung mababalik ang buhay ng anak ko, magagalit talaga ako. Ngayon, wala na rin ako magagawa. Ngayon ko lang nalaman. Kasi alam ng anak ko, magagalit ako, kaya itinago niya sa akin. Kasi syempre, sino mang magulang ang papayag na ginagano ng anak? At saka dati kasi alam ko, na nag-post na nga po ako dati na ang daming pasahan ng anak ko na pinablatter na nga po namin na akala ko tapos na kasi pinadelete ko yung mga picture, tapos inaasahan ko na nga po siya sa akin na wala na sila, tapos ang dami pa pala mga istorya na hindi namin nalalaman. Kaya alam ko na dahil parehas kaming malakas kumain ng anak ko,
Kaya ang masyadong nag-trigger sa anak ko ng lumalayan dahil sa stress, sa marami niyang mga pinagdadaan ng pagsubok. Ngayon, nakapagpayo ng kapatid ko sa akin, yung kapatid kong panganay, sabi niya sa akin, at least ngayon hindi na siya mahirapan, hindi na siya mamumblema, kasama na siya ni Lord, yung mga ganon. Ayun po, kaya parang yun, napanatag na rin ako, wala nang mananakit sa kanya. Yan. Kumbaga, siguro hanggang ganun na lang talaga siya. Wala rin naman ako magagawa kahit magmukmuk ako. Ayan po. Tapos dito, iwanan ko na dito yung kanyang mga album. Marami pa po siyang mga album. Hindi ko pa lang nadadala dito dahil marami pa rin po akong ginagawa. Siguro uunti-untiin ko po siya. Pati yung gamit po niya, may nakapagsabi rin sa akin na hindi ko pa pwedeng galawin dahil daw po wala pang 40 days. Sa December 6 pa ang ika 40 days po niya.